Pinay na nakitaan ng droga sa dala-dala nitong maleta na haharap sa death penalty. Ito ang kwento guys na isang Pilipina na nahaharap sa parusang kamatayan sa bansang Indonesia na matagal nang nakakulong doon at sinisikap ng ating gobyerno na masagip. Matapos bumisita ang presidente ng Indonesia sa bansa natin. Ang kwento kung bakit nahaharap sa parusang kamatayan ang kababayan natin Pinay ay nung pumunta daw siya sa bansang Indonesia ay wala siyang kaalam-alam na may laman palang droga ang dala niyang maleta na ipinadala ng nagpaalis sa kanya. Kasabay ng pulong ng Pangulo sa Indonesian President ang pagtitipon ng pamilya at taga-suporta ng nakapiit na Pinay sa Indonesia na si Mary Jane Veloso. Nagpadala raw sila ng liham sa dalawang lider para mapalaya at matuldukan na ang hinahanap na hustisya ni Mary Jane na mahigit isang dekada nang nakakulong. Nakangiting Mary Jane Veloso ang nakausap ng kanyang pamilya sa video chat 4 na araw bago magpasko. At nung magpasko mismo sa tulong ng Foreign Affairs Department, nadalaw nila si Mary Jane sa mismong selda niya sa Indonesia, kung saan halos 14 na taon na siyang nakakulong. Napakasaya po namin at nagkasama-sama po kami sa Pasko po. Kasi po, ilang taon pong hindi kami nagkasama-sama ng Pasko po. Sa kabila ng mga ngiti, sabi ng anak niyang si Mark, Stress po siya. Yung pumayat po siya, yung parang tumanda po itsura niya. Kasi po yung mga kaibigan po niya dun, mga nakakalaya na po. binanggit niya yan sa programang idinaos ng pamilya at ng mga grupong tumutulong sa kanya sa tapat ng entrada ng Malacanang. Sabay sa pulong naman ni Indonesian President Joko Widodo kay Pangulong Bongbong Marcos sa palasyo, tila pinaghihinaan na raw ng loob si Mary Jane at sunod-sunod ang tanong. Kailan daw po ba makakalaya? Makakalaya ba siya? Nakakulong na daw po yung talaga may-ari at nahatulan na. Ano raw po at bakit hindi pa siya matulungan makalaya? Ang tinutukoy na hinatulan ay mga nagpadala raw kay Mary Jane ng maleta pa Indonesia na hindi raw niya alam na sinidlan ng droga. Dahil diyan kaya siya sinintensyahan ng kamatayan ng Indonesia noong 2010 bagamat nabigyan ng temporary reprieve ng Indonesian court kaya hindi muna itinuloy ang parusa. Kaya guys, ito ang lagi natin pinapaalala dahil walang tangang OFW or tangang pasahero na maglalagay or magsasadya na maglagay ng droga sa loob ng maleta kapag pupunta sila sa ibang bansa. Pero yung mga OFW or mga pasaherong Pilipino na nabibiktima ng pasabay or padala ng mga package ay marami. Kagaya na lang ng 2 Pilipino na kamakailan ay binitay sa bansang China dahil sa droga na natagpuan sa dala nilang DVD player na alam nyo naman ang China na mayroong death penalty pagdating sa droga na posibleng pinasabay lang sa kanila ng hindi nila kilalang tao. Binitay sa China ang 2 Pilipinong na-convict doon dahil sa kaso ng drug trafficking. Ayon sa Department of Foreign Affairs, nangyari ito noong November 24. Ayon sa DFA, 2013 na-aresto ang 2 matapos makunan ng 11 kilo ng shabu na nakatago raw sa DVD player pagdating nila sa China. 2016 sila nasentensyahan. Ilang beses daw sinubukang umapela ng DFA pero hindi napagbigyan ng Chinese government. Kamakailan daw ay sinamahan nila ang pamilya ng 2 Pilipino para sa compassionate visit sa Guangzhou. Hiniling ng pamilya ng 2 na itago ang kanilang pagkakakilanlan. Nagpaalala ang DFA sa mga babiyahe abroad maging mapagbantay sa modus ng mga drug syndicate sa pagre-recruit ng mga traveler bilang drug mule. Huwag ding magbitbit ng package o bagahe na hindi ikaw ang nag-impake o kaya'y hindi nasuri. Batay sa tala ng DFA, may 72 Filipino death penalty cases sa China. 2 sa mga riyan naipila na sa life imprisonment, 86 naman ang naipababa sa fixed term. May 2 pang nakabinbin na death penalty cases na sasailalim pa sa final review o appeal. At eto pa guys, may video na ako nito pero gusto ko maging paalala at babala ito sa mga kababayan kong OFW or mga Pilipinong pasahero na pupunta sa ibang bansa. Dahil nakakabahala ito guys, dahil wala tayong kaalam-alam or idea na pwede pala itong mangyari. Na yung akala mong dinala mo or pinasabay sa iyong cellphone ay posibleng droga pala ang laman. At nahatulan din ng parusang kamatayan yung pasahero na may dala nito na nangyari dito sa Dubai, United Arab Emirates.
Okay. Like new? Fix blast dah. Okay. Alah salah No, no, fikir. Safe. Faham. Okay. Mag sort. Like new? Ya Allah. Min, Sultan Ja? Huh? How much this one? 1729. الحمد لله ما جت إجا أخذ أسبوع من جد طلعوها الحين طلعونا كلهم Nobody touch any bag, okay? كيس قلت لكم عيب عليكم ما في صوت. حرام سكر والله. Stop the video. Sinishare ko ang mga ganitong video para maging paalala at babala sa mga kapwa ko Pilipino, mapa OFW man or hindi, na mag-ingat sa mga pasabay or mga padala ng package na yan, lalo na't kapag nag-aalok ng malaking pera, at lalo na't kapag hindi nyo totoong kilala. At kahit nga kilala nyo guys, ay dapat sinecheck nyo pa rin, dahil ang hindi nyo alam ay baka biktima lang din sila na nasilaw sa malaking pera. At dahil kilala nyo nga yung tao ay hindi nyo na chinek yung package na pinapadala niya. At dahil nga nasilaw siya sa malaking pera na wala din siyang kaalam-alam, at kapag may natagpo ang droga sa package na pinasabay lang sa'yo, ikaw ang kawawa at mahahatula ng parusang kamatayan. Kawawang OFW. So ayun guys, sana may nakuha kayo idea at sana nakatulong ang video na ito sa inyo. Mag-iingat tayong lahat mga kababayan kong OFW, lalo na sa mga taong hindi natin kilala. Dahil may pamilya pang naghihintay sa atin sa Pilipinas. At sa mga hindi pa dyan nakasubscribe sa channel ko, please don't forget to subscribe my YouTube channel and please click the notification bell para lagi kayo updated sa mga upcoming videos na gagawin ko tungkol sa mga updates sa ating mga OFW. Mula dito sa Dubai, maraming salamat. See you next time.